Hi, it's 3 a.m. Good morning, Pilipinas. So medyo malungkot ako dahil nung nakita ko tong mga interviews ni Hontiveros, napaalala sa akin ang masakit na nangyari sa akin last year. Nakakainis kang babae ka. Hindi ko actually alam kung anong connection mo sa PhilHealth, but then I saw your advertisement last time sa TV ba o sa online na pinagyayabang mo yung PhilHealth. Okay na? So eto ang tanong ko sa iyo. Are you sure alam mo ang nangyayari sa PhilHealth? Talaga? Alam mo? Etong storya ko. If you check my YouTube channel, Mariah Cherry, just search Mariah Cherry, makikita mo last year may mga videos ako dyan na umiiyak ako galing sa ospital. Dahil sa nangyari sa akin. Okay, I was very weak that time, mga 3 araw na ako sobrang ubo. And then, nagpunta ako sa ospital para magpa-check up. Ang sabi sa akin ng doktor, pa-admit ka na, may PhilHealth ka naman eh. 'Di ba? Sabi niya, ilalagay kita sa 4th stage ng pneumonia. Makakatulong sa yung PhilHealth mga 30,000 and up. So, Biyernes that time, actually Sabado, yata ako na-admit. Hindi namin ma-check kung active pa ba yung PhilHealth ko. But then I told the doctor na, Doktora, i-check ko muna dahil alam ko hindi na ako nakabayad ng PhilHealth since January. So, October yon. Ang masakit nito is all this time ang image ng PhilHealth sa akin sa utak is maganda kasi nung before I left for Saudi, pinabayad kami ng PhilHealth. So, upon my vacation that time na ER head nurse po ako sa Saudi noon, pag uwi ko, nagamit ko yung PhilHealth sa anak ko nung nag-aksidente yung wrist niya in some sports na opera siya, nagamit naman yung PhilHealth. Kaya maganda yung experience ko sa PhilHealth. So, mga 6 years na pangbayad ng bayad kami ng PhilHealth sa call center. Coming back kasi nag-call center na ako sa Manila. So, wala akong problema. Bayad lang kami ng bayad. Tanggal lang yung PhilHealth na yan sa sweldo namin. Until last year na nga, January, napauwi na kami dito sa probinsya kasi nag-aksidente ako, nalumpo ako, hindi na ako makalakad. So, hindi na rin ako nakabayad ng PhilHealth. And then, yun na nga, October that time na hindi na ako makahinga, so I was forced to pumunta sa ospital. Yung pinakamalapit na ospital sa amin na private dito. Ang sabi nga ng doktor is, yun, COPD ka, sige, tutulungan na kita, gawin kitang 4th stage na pneumonia kasi doon ang help down ng PhilHealth is around 30,000. Alam mo, shock ako. May mga bracket na pala ka ngayon. And the worst part is, hindi ko akalain na hindi pala magamit ang PhilHealth ko. I was so confident na ever since nagbabayad ako noon. So, may mga pundar ako na pera dyan sa PhilHealth na yan. But only to find out, nung 4 days na ako naka-confine, comes Monday na tumawag ako sa kanila, hindi daw magamit yung PhilHealth ko. And worst part is, ang sabi sa akin, Ma'am, kung maternity case yan, kung manganganak, okay lang. Kung hindi ka nagbayad, kahit isang beses ka lang magbayad, humabol ka lang ng 3 buwan na bayad, magagamit mo ng PhilHealth. Wow! Yan ang leadership mo. Yan ang pinagmamalaki mo, Hontiveros. Ha? Nagpo-promote kayo ng population explosion? Gusto nyo maging China tayo?
Kung maternity, kung manganganak, pwede lang humabol. Pero kung ibang sakit, hindi pwedeng humabol ang bayad. Hindi talaga magagamit ang PhilHealth. Akala nyo yun lang. Akala nyo yung story and ends there. No. Yung pinakamasakit niyan is walang tumutulong sa akin. Hindi ko alam kung paano. Siguro mga classmates ko pala tumulong. Hindi namin alam paano mag-raise ng 34,000 that time. I had to sign HAMA, Home Against Medical Advice. Pumirma ako, umuwi na lang kasi nahihiya na ako sa ospital. Dumadaan lang ang nurse na wala naman akong gamot. Kahit hindi na ako makahinga, wala naman tulong na ibigay sa akin. Dahil wala akong pera, wala akong PhilHealth. So, after 2 days, 3 days yata, umuwi na ako. At etong pinaka-worst, wala akong pambayad ng renta, naputulan ng internet ko, so lalo kung wala naging trabaho, pinalayas kami ng landlord. So, muntik na kami tumira sa daan ng mga apo ko. Yan, Ontiveros, ang leadership mo na pinagmamalaki mong PhilHealth mo. Isolated case ako, siguro. Pero I doubt. Marami siguro kaming ganyan. All expectation na may PhilHealth na tutulong, tas pagdating ng oras, wala. Masakit. I cannot move on yun nangyari sa akin ng ganun. Okay, at least buhay ako ngayon. I had etong time na to para gawin ng video para ipamukha sa'yo at sa buong mundo yung ginawa ng PhilHealth. I might be an isolated case. Ako lang siguro nangyari sa akin to. Pero at least malaman nila na meron pa rin nangyayari sa mundo na ganyan. Tapos wag mo ipagyabang yan PhilHealth mo dahil hindi naman sa lahat ng tao nakakatulong yan. Ayusin mo yan. Instead of kakampi-kampi ka kay Delima or pupunta-punta ka dun sa Luneta, isisigaw-sigaw mo kung ewang kabubuhan ninyo, si Marcos had been a president, hindi naman sinasabi na kailangan hero talaga. Dahil aso nga ni Cory na libing doon. Ngayon, tao pa na hanggang ngayon pinakikinabang namin mga daan ginawa dito, mga projects niya, mga projects ng magsasaka na pinapapatay ng previous administration dyan mismo sa lugar niya. Tingnan mo. Ano bang pinagyayabang mo kontra sa presidente namin na si Marcos? My dad was actually picked up by military tapos binugbog time ng martial law, but hindi kasalanan ni Marcos yun. Mga abusadong military yun doon sa checkpoint na sa barangay namin. Hindi lahat nangyari sa martial law kasalanan ni Marcos. Even the martial law itself, hindi lang siya mag-isa. Lahat ng leaders that time came up to that the same decision. Kabobohan na yan. Ano bang ginagamit mong na dahilan yan? Sino bang sa mga utak nyo? At napakabobo nyo. Bakit kayo nakaupo dyan? Yung pikos nang naglagay sa inyo So, shut up kayo mga hindi kayo bagay sa politika, mga manipis. Ganyan ang politika. Sa amin sa Zamboanga yun, kinakantahan pa, ginagawa pa ng kanta. Ang buhay ng isang politika. Kasi when you're in public service, open book nga ang buhay nyo. Kaya walang gray areas yung background mo. Para straight lang serbisyo yung bigay mo. Wala kang problema na idepensa yung sarili mo. At kayo, kung nagdedepensa man kayo ng kaibigan mo si Delima, sabihin mo straight away, hoy si Delima, hindi totoo na may kabit siyang driver. Hindi siya immoral. Kaya bagay siya maging leader dahil hindi siya immoral. Excuse me, my goodness. Masabi mo yan? Kung masabi mo yan na hindi totoo lahat ang bintang sa kanya, wala siyang sex video, wala siyang
ginawang bahay dito sa Pangasinan dyan sa lalaki niya, ha? At saka hindi kayo nakinabang sa mga pera ng droga, sige, sabihin mo. Kung hindi totoo, may mukha ka? Dahil hindi mo alam o baka alam mo, tinatakpan mo rin. Whatever, I don't care. Basta ayusin mo yung PhilHealth mo, wag mo pagyabang yan. Ang bulok na sistema dyan sa PhilHealth. Kala mo kung sino ka. Gumawa kayo ng batas, huwag kayong makialam sa presidente. Ewan sa inyo, mga noob. Alam mo sa Dota, noob ang tawag namin dyan. Kaya shut up. Feeling era. Shut up.